Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni House Assistant Majority Leader si Alonto Adjong ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa 15 senador upang mabakante ang kanilang mga pwesto. Tinuligsarin nila House Assistant Minority Leader Representative Arlene Brosas as Assistant Majority Leader Representative Rami Zamora ang nasabing pahayag ng dating Pangulo at sinabing hindi bahagi ng responsableng pamamahala ang ganitong pagbabanta. Depensa naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, biro lamang ito at hindi dapat seryosohin. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Hataw Balita ngayon. Nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte na papatay ng nasa 15 senador para sa darating na eleksyon. Para kay Senador Jinggoy Estrada, na mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Sa palagay naman ni Senator Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganun lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Gayunman sa unang reaksyon ng mambabatas ay isa itong dagdag karahasan na tugon sa mga tao na hirap na sa buhay. Hataw Balita ngayon. Iginiit naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na biro lamang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa mga senador at hindi dapat bigyan man ng mabigat na kahulugan. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa na matagal na niyang kilala ang dating Pangulo sa ganitong klaseng pagsasalita at malinaw na nagpapatawa lamang ito. Samantala nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng paraang may kaugnayan sa karahasan bilang kasangkapan sa politika. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, isbagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Hataw Balita ngayon. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang dating abogado ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na si Attorney Catalino Generillo Jr. upang atasan ng Senado na agad mag-convene bilang impeachment court at simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Base sa petisyon, iginit nito na hindi maaaring patagalin ng Senado ang proseso dahil ang salitang for read sa konstitusyon ay nangangahulugan ng agarang aksyon. Sa kabila nito, nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na posibleng magsimula ang impeachment trial matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa July 21. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag na pagkabahala ang ilang eksperto matapos mamataan ang 3 barko ng China Coast Guard sa layong 35 nautical miles mula sa El Nido, Palawan, bandang umaga noong Linggo, February 16. Ayon kay Maritime Security Expert Raymond Powell, bihira ang ganitong bilang ng barko sa isang operasyon, kaya't malinaw na nagpapadala ng mensahe ang China. Hinimok naman ni Maritime Expert Jay Batombakal ang pamahalaan na hikayatin ang ibang bansa na kumilos sa pamamagitan ng United Nations laban sa mga agresibong hakbang ng China. Hataw Balita ngayon.
Samantala, sa kabila ng malalaking alon ay matagumpay na napaalis ng BRP Cabra ang barko ng China Coast Guard na CCG 5303 hanggang 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales nitong Sabado, February 15. Pinalitan ng CCG 5303 ang naunang CCG 3103 upang ipagpatuloy ang ilegal na pagpapatrolya ng China malapit sa baybayin ng naturang probinsya. Samantala, pinalitan na ng BRP Bagakay ang BRP Cabra matapos ang isang linggong deployment nito upang ipagpatuloy ang pagbabantay sa presensya ng China sa West Philippine Sea. Habang pinalitan naman ng CCG 3105 ang CCG 5303 na patuloy pa ring namamalagi sa lugar kasama ang CCG 3301 na iligal na nagpapatrolya sa paligid ng Baho de Masinloc. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na matatapos nila ang iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa loob na isang taon. Ayon kay PAOC Executive Director Gilbert Cruz, patuloy nilang tinutugis ang natitirang 11,000 na iligal na manggagawa na sangkot sa panloloko at iba pang iligal na aktibidad. Napansin ng ahensya na lumilipat na sa mas maliliit na operasyon ang mga dating POGO worker kabilang ang love scams. Kaya patuloy nilang sinusubaybayan ang mga ito sa Luzon, Metro Manila at Visayas. Hataw Balita ngayon. Nagpulong ang Estados Unidos at Pilipinas upang talakayin ang halaga ng development cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng isinasagawang pagsusuri ng US sa mga foreign aid nito. Sa ginanap na Munich Security Conference noong February 14, tinalakay ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio ang epekto ng nasabing pagsusuri. Noong January 20, inanunsyo ng Trump administration na pansamantalan nilang ihinto ang pagbibigay ng mga Development Assistance Fund sa iba't ibang bansa upang bigyan daan ng isasagawang 90-day review sa lahat ng foreign aid ng Estados Unidos. Sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Manalo na hindi pa malinaw kung aling mga US-funded projects sa Pilipinas ang maapektuhan ng pansamantalang pagpigil sa foreign aid. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay ng Armed Forces of the Philippines at Sherman Armed Forces ang ugnayan at depensa ng dalawang bansa sa isang high-level meeting sa Munich, Germany. Tinalakay ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Bundeswehr Chief General Carsten Breuer ang kooperasyon sa cyber warfare, military training at seguridad sa karagatan. Layunin ng kasunduan na palakasin ang kakayahan ng dalawang bansa sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Hataw Balita ngayon. Ipinagpaliban ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Parliamentary Elections matapos ipagpaliban ng Kongreso ang halalan sa October 13, 2025. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mataas ang posibilidad na maging batas ang panukalang maglilipat ng petsa ng halalan kaya't sinuspindi muna nila ang pag-iimprenta. Sa kabila nito, patuloy ang ballot printing para sa national at local election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM kung saan nasa 42% na ang natatapos. Hataw Balita ngayon. 5 suspect ang naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos makumpiska ang nasa 47.6 million pesos na halaga ng umano'y shabu sa buy-bust operation. Isinagawa ng mga otoridad ang nasabing operasyon sa Barangay Tikay, Malolo City, Bulacan, bandang gabi noong Sabado. Nasamsam sa mga suspect ang 7 kilo ng hinihinalang shabu na itinago sa brown gold fuel packs na may Chinese characters na nangangahulugan ng freeze-dried durian. Hataw Balita ngayon. Nasamsam ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasa 25 million pesos na halaga ng illegal na liquefied petroleum gas o LPG tank sa isang refilling station sa Barangay 163 Santa Quiteria, Caloocan City. 8 empleyado ang naaresto sa isinagawang operasyon ngunit wala sa lugar ang mga may-ari ng kumpanya.
Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Batas Pambansa 33 at Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Hataw Balita ngayon. Mabilis na umakyat sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab sa residential area ng Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, bandang alas 2 kahapon, February 16. Nangyari ang sunog sa tapat mismo ng headquarters ng Bureau of Fire Protection, kaya mabilis itong narespondihan ng mga bombero. Matapos ng isang oras, naideklara itong fire out. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente, ngunit halos 115 na pamilya ang nawalan ng bahay. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng Quezon City ng 1,769 na kaso ng dengue ngayong Pebrero, dahilan para magdeklara ang lungsod ng dengue outbreak. 10 ang nasawi, kung saan 8 ang menor de edad. Pinakamataas ang kaso sa mga barangay ng Batasan Hills, Payatas at Commonwealth. Upang labanan ang pagkalat ng sakit, bubuksan ang 66 na health centers tuwing weekend sa loob ng 2 linggo at tatanggap ng pasyente ang 3 pampublikong ospital sa lungsod. Dahil sa napakataas na bilang ng nagka-dengue sa ating pong lungsod, minabuti nating magdeklara ng dengue outbreak. So the Quezon City government is declaring a dengue outbreak. Ang outbreak ay idinideklara kapag tumataas sa higit na inaasahang numero ang bilang ng kaso sa isang lugar. Hataw Balita ngayon. Sisimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Miyerkules, February 19, ang pagdinig sa petisyong itaas ang minimum na pamasahe sa jeepney mula 13 patungong 15. Ayon kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, ang petisyong ito ay nakabinbin mula pa noong 2023 kung kailan piso lamang ang inaprobahang provisional increase. Sinabi ng ahensya na sinusuri nila ang hiling na taas pasahe habang isinaasalang-alang ang presyo ng langis, inflation at epekto nito sa mga commuters. Hataw Balita ngayon. Simula March 15, muling ipatutupad ng Toll Regulatory Board o TRB ang cashless o contactless toll collection sa lahat ng expressway upang mapabilis ang daloy ng mga sasakyan. Kinakailangang may nakakabit na electronic toll collection o ETC device at radio frequency identification o RFID stickers ang lahat ng motorista. At ang wala nito'y maaaring isyuhan ng temporary operator's permit o show cause order. Tiniyak naman ng mga toll operator na aayusin nila ang kanilang sistema para sa ligtas at mabilis na biyahe ng mga motorista. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na samantalahin ang job fair ng gobyerno sa ilalim ng programang Trabaho sa Bagong Pilipinas sa isang job fair sa Tagum City, Davao del Norte. Sinabi ng Pangulo na may sapat na kakayahan at determinasyon ang mga mamamayan upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Mula nang ilunsad ang programa noong Enero, mahigit sa 9,000 na ang nag-apply, kung saan nasa mahigit 1,000 ang agad natanggap. Layunin ng gobyerno ang ipalaganap ang programa sa buong bansa upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Hataw Balita ngayon. Magbibigay ang Department of Education o DepEd ng mahigit 62,000 laptops at smart TV packages sa mga paaralan sa 16 na rehiyon bilang bahagi ng kanilang digital learning program. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, alinsunod ito sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang DepEd Computerization Program. Bukod dito, target din ng ahensya na maglagay ng e-cart o mobile computer lab sa bawat paaralan upang mapabuti ang teacher-to-laptop ratio at gawing mas epektibo ang pagtuturo. Hataw Balita ngayon. Tumama ang nakamamatay na pagbaha sa Kentucky, Tennessee at Virginia dulot ng malakas na bagyong nagdala ng maraming pagbuhos ng ulan. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon.
Nagdala ng life-threatening na pagbaha ang isang malakas na bagyo sa silangang kalahati ng Estados Unidos noong nagdaang weekend ayon sa National Weather Service. Napasailalim sa flood warning noong Sabado ang milyon-milyong residente dahil sa malakas na ulan sa mga lugar sa southwestern Virginia, West Virginia, Tennessee at Kentucky. Itinaas din ang tornado watch dahil sa linya ng mga bagyo na umaabot sa north mula sa central Louisiana hanggang sa western Tennessee, habang nag-issue rin ng tornado warning sa mga piling bahagi ng Kentucky, Tennessee, Arkansas at Mississippi. Tumaas na mahigit sa 15 talampakan sa loob ng halos 8 oras ang Russell Fork River sa Hazy, Virginia, habang sa east umabot sa halos 20 talampakan ng Cumberland River sa Baxter, Kentucky, at ang James River sa Richmond ay maaaring umabot na sa moderate flood stage sa Lunes. Bilang paghahanda para sa bagyo ay nagdeklara si Kentucky Governor Andy Beshear ng state of emergency noong Biyernes, habang nagpapaalala na sa dami ng ulang babagsak ay mahihirapang magmaneho ng sasakyan at ang flash flooding ay maaaring lumikha ng mapanganib na kondisyon. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Iginiit ni Canadian Conservative Party leader na hindi siya sang-ayon sa mga layunin ni United States President Donald Trump para sa Canada. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita Ngayon. Yes, hello Jeffrey. Kamusta ang relasyon sa pagitan ng Canada at United States? Yes, magandang araw, Bianca. Patuloy ang hindi pagkakaunawaan ng bansang Canada at Estados Unidos tungkol nga sa trade agreement. Sa gitna nito, nagsagawa ang opposition party ng Canada, ang Conservative Party ni Pierre Poilievre ng Canada First Flag Day Rally. Layunin ng Conservative Party na talakayin ang mga issue ukol sa taripa at kalakalan. Binigyan diin ni Pierre Poilievre na hindi sila magiging ika-51st ng estados ng US at iginiit ang kahalagahan ng pagtatanggol sa gobyerno o soberanya at kalayaan ng Canada. Ayon kay Poilievre, nais niyang gawing mas independyente ang Canada sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kalakalan, pagtatayo ng mga pipelines at pag-invest sa Canada Energy. Samantala, Bianca, naghahanap nahaharap sa mga hamon ang kampanya ni Poilievre dahil sa mga banta ng taripa mula kay Trump at ang pagbibitiw ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na nagdulot ng mas komplikadong karera para sa halalan. Balik sa iyo, Bianca. Alright, Jeffrey, gaano naman kaimportante ang US-Canadian relations sa mga kababayan natin dito sa Canada? Bianca, malaki nga ang epekto nito sa ating mga kababayan dito sa Canada kung hindi masusolusyonan ang kinaharap ng US-Canada relation dahil nga dito sa taripa na ipapataw ni President Trump dahil maaaring tumaas ang bilihin, commodities at ang pangamba na magka-recession na siyang magpapahirap sa pamumuhay ng mga naninirahan dito sa Canada. Bianca. Alright, salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita Ngayon. Nais isulong ng opposition leader ng Australia na si Peter Dutton ang nuclear power para sa bansa kung sakali ito ay manalo sa susunod na eleksyon. Gayunman, kwestiyon naman ng ilang eksperto ang nasabing plano. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Plano ng opposition leader ng Australia na si Peter Dutton na ibagsak ang dekadang gulang na pagbabawal upang bumuo ng mga nuclear reactors sa bansa. Ayon kay Dutton, magbibigay ang nuclear power ng mas mura, mas malinis at tuloy-tuloy na alternatibo kumpara sa coal power at iba pang plano ng kasalukuyang administrasyon tungo sa net zero carbon emissions ng bansa sa taong 2050. Tinatayang magkakahalaga ng $300 billion ang nasabing proyekto, kung saan magpapatayo ng 5 malalaking nuclear reactor
at 2 maliliit na modular nuclear reactor sa 7 sites sa New South Wales, Queensland, Victoria, South at Western Australia. Inaasahan ng koalisyon na mas mura ng $263 billion ang kanilang plano kumpara sa plano ng kasalukuyang administrasyon. Subalit ayon sa Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, ito ay magkakahalaga ng doble kaysa sa mga renewable energy. Kinwestiyon din ng ilan ang panahon ng pagbuo ng isang reactor na kung saan inaasahan ng koalisyon na magagawa ito sa loob ng 10 taon. Subalit ayon sa CSIRO, ang paggawa ng isang reactor ay maaaring umabot sa 15 taon. Kasalukuyang ipinagbabawal sa Australia ang mga nasabing klase ng reactors, kung kaya't kinakailangang ipabasura muna ng coalition ang ilang mga batas upang maitayo ang kanilang iminungkahing nuclear power plant. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kapag muling nahalal, ipinangako ng kasalukuyang Western Australia State Government ang karagdagang pondo upang abot kaya ang pabahay sa estado. Ilalaan ng Labor Party ang 210 million Australian dollars para sa shared equity scheme ng pamahalaan. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Patuloy na isusulong ni Western Australia Premier Roger Cook ang affordable home ownership kapag muling nanalo ang Labor Party sa nalalapit na state election sa March 8, 2025. Sa pamamagitan ng shared equity scheme ng pamahalaan na Keystart, hanggang 35% o $250 Australian ang magiging bahagi ng state government sa pagbili ng isang bagong apartment o townhouse. Mula ito sa $210 million Australian na inilaan ng pamahalaan upang maitayo ang hanggang 1,000 apartments at townhouses para sa low to medium income households sa Western Australia. Layo ng programa na gawing abot kaya ang upfront costs sa pagbili ng bahay, gayon din ang mortgage repayments para sa Western Australians. Upang mas marami ang makinabang sa Keystart, itinaas din sa $123,000 Australian ang income limit sa single applicant mula sa dating $113,000 Australian. Para naman sa couples o pamilya, mula sa $174 Australian na income limit ay ginawa itong $189,000 Australian. Ang graduate and apprentice home loan at modular home loan ay ilan pa sa mga hakbang ng Labor government upang mas madaling makapasok sa housing market ang mga estudyante at mga nasa regional Western Australia. Danny De Lieva, humaw sa balita ngayon. Hanap niyo ba ang isang memorable place na swak sa panlasa ng inyong pamilya or barkada sa Japan? Pasyalan at mag-enjoy sa ipinagmamalaking port city ng Hokkaido, ang Otaru. Si Rodel Fordelis, humahataw. Mga kasambahay, kung nandito na rin naman kayo sa Sapporo at naghahanap kayo ng isang charming at nostalgic destination, I get a perfect site trip para sa inyo. Ang Otaru, Japan. Isang oras lamang ito mula sa Sapporo at parang nasa ibang mundo ka na. Ano-ano nga ba ang mga must-visit destination dito? Tara, samahan niyo ako. Ang Otaru, Japan ay isang maliit na harbor city located sa northwest part ng Sapporo. Kilala ito bilang isang romantic getaway na puno ng history, culture at mouth-watering food. Kung nagbabalak kang bumisita, narito ang simpleng itinerary. First up, seafood brunch at Sankaku Market. Bilang isang port city, kilala ang Otaru for its delicious seafood, most especially crabs. Dito sa Sankaku Market, may tsansa ka ng makatikim ng iba't ibang crabs like the king crab, horsehair crab, snow crab at Hanasaki crab. Pero take note lang ha, medyo pricey ang mga ito. Estimatedly, ang pinakamura na king crab cost around 5,000 yen and up per kilo or about 1,800 plus pesos. Mula sa Sankaku Market, you can walk a few minutes hanggang makarating ng Otaru Canal. Perfect ito for a relaxing walks habang pinagmamasdan ng mga European-style warehouses at vintage gas lamps. Para sa extra magical experience, maaari ka ring sumakay sa mga traditional boat tour. Just a street next to it, makikita mo naman ang kahabaan ng Sakaimachi Street. Isa itong historical street na puno ng glass workshops, cute cafes at artisanal souvenir shops.
Kung ikaw ay nandito na, make sure to try the famous Hokkaido ice cream. Sobrang creamy at sarap nito kahit na malamig. At syempre, hindi mo pwedeng palampasin ang kanilang specialty, Letao Cheesecake. Creamy, rich, at sobrang sarap lalo na pag mainit-init pa. At para sa unique experience naman, bisitahin ang Otaro Music Box Museum. Nakakatuwa lang ang collection nila dito. Mula sa classic hanggang anime-themed music boxes, meron dito. Sobrang daming options. Pwede ka ding mag-customize. Pero paalala lang ha, maglaan ng at least isang araw kung nais mong mag-side trip dito. At para mas masulit ang iyong pagbisita, dumating ng mas maaga. Dahil pagpatak ng alas 6 ng gabi, halos lahat ng establishment sa Otaro ay sarado na. Kaya plan your visit wisely. Kaya kung kayo ay may a day to spare dito sa Sapporo, I highly recommend for you to do a side trip dito sa Otaro. Hindi lang ito isang side destination, kundi isang lugar na puno ng charm, adventure at delicious food. Rodel Flordeliz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Bianca Pihan. Magandang araw. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, February 17, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite animation, malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng maaliwalas na panahon. Wala po tayong namamataan na mga kapal na kumpul na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Except na lang po dito sa may bahagi ng Northern Luzon dahil sa patuloy na epekto ng amihan, pati na rin po ng shear line, maaaring makaranas po tayo ng mga pagulan along the eastern sections of Northern Luzon area at itong Intertropical Convergence Zone naman or ITCZ ay maaaring magdulot din ng mga pagulan dito po sa may katimugang bahagi or southern portions ng Mindanao, gayon din sa may Palawan. At inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay magpapatuloy po yung maaliwalas na panahon sa malaking bahagi po ng ating kapuluan within the next 2 days or hanggang sa darating na Wednesday. At pagdating po ng Thursday, may posibilidad na magdudulot po ng mga pagulan yung easterlies, yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko dito po sa may eastern sections ng ating bansa. Para naman po sa magiging lagay ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po or inaasahan pa rin natin yung katamtaman hanggang sa maalon po na karagatan dyan po sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon. Iba yung pag-iingat na lamang po sa mga plano pong malaot dyan po sa mga nasabing dagat baybayin. Sunrise po natin ay 6:19 a.m., sunset naman ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang motorcycle rider na sumemplang sa Ortigas Extension, Barangay Beverly Hills, Antipolo City. Si Lisel Nael, umahataw. Hataw Balita Ngayon. Pasado alas 2 ng umaga nitong Sabado, habang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng Ortigas Extension, Barangay Beverly Hills, Antipolo City, Rizal, ay nadaanan ng grupo ang isang motorcycle rider na sumemplang sa kalsada na agad nilang tinulungan. Kinilala ang biktima na si Jomel Amante Palangka, 24 anyos, na nakita sa kabilang lane ng kalsada katabi ng kanyang motorsiklo. Ilang kapwa motorcycle riders ang nagmalasakit na itayo siya at ipinaalam ang insidente sa kalapit na police station. Agad siyang inassess at binigyan ng paunang lunas ng rescue team.
nagtamo ang biktima ng mga gasgas sa magkabilang kamay at sa kanang pisngi. Ayon kay Amante, pagkatapos ng duty sa isang hotel, nagkayayaan sila ng kanyang mga katrabaho sa bahay ng isang kasama sa Monte Vista, Taytay, Rizal, bandang alas 6 ng hapon. Sinubukan niyang mag-overtake, ngunit nawala ng balanse dahilan ng kanyang pagsemplang. Dahil walang kasalubong na sasakyan sa naturang lane at nakasuot siya ng helmet, hindi ito nagtamo ng malubhang pinsala, gayon din ang kanyang motor na nagkaroon lang ng gasgas sa bandang kanang bahagi. Dumating din sa lugar ang mga pulis mula sa Beverly Hills Police Station, Antipolo City, Rizal na nag-ayos ng daloy ng trapiko at nagbantay sa biktima habang hinihintay ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Nagbigay paalala ang mga autoridad sa mga motorista na iwasang magmaneho habang lasing upang maiwasan ang disgrasya. Regarding sa victim po, kung sakaling occasion po, katulad ng mga occasion, hindi maiwasan, hindi magiging. Kung may maghahatid po, mas maganda na hindi rin po naman po. Kung wala naman po, siguro mag-stay na lang po kung saan siya at pagka okay na, saka na lang po. Huwag pong piliting umuwi kung hindi talaga. Kasi lahat po ng aksidente, ganun lahat yung pinipili ko. Matapos mabigyan ng paunang lunas ay tumanggi na ang biktima na magpadala sa ospital. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Naganap ang dalawang magkasunod na minor phreatic eruptions ng Bulkang Taal na nagpakita ng patuloy na aktibidad ng bulkan itong Sabado at Linggo. Noong February 15, naitala ang isang minor phreatic eruption mula 9:42 p.m. hanggang 9:46 p.m. at nagkaroon ng katamtamang pagsingaw na may 700 metrong taas na napadpad sa Timog Kanluran. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, muli itong naganap bandang alas 8:20 ng umaga hanggang alas 8:24 ng umaga nitong Linggo na umabot ng 3 minuto at 37 segundo at lumikha ng 700 metrong taas ng plume. Naidala rin ng 3 volcanic tremors na tumagal ng 4 hanggang 12 minuto. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang Taal Volcano at pinapayuhan ng mga residente na maging alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Ipinabalas naman ang galing at talento na mga lumahok sa Grand Street Dance Competition bilang bahagi ng 30th founding anniversary ng Kalinga at 6th Bodong Festival. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bigay todo ang mga bata sa kanilang ipinagmamalaking dance performances. Pagandahan ng costume at props, suot ang kanilang tradisyonal na damit gaya ng bahag o G-string, mga kasuotan na gawa sa recyclable materials at iba pa. Nais kasi nila na ipakalat ang kahalagahan ng pangalaga sa kalikasan. Ipinagbubunyi din nila ang mayamang kultura ng mga taga-Kalinga. Ang Grand Street Parade ay isa sa mga pinakainabangang ngayong Bodong Festival 2025. Makukulay na kasuotan at masasayang tugtugin ang ilan lamang sa mga ibinida ng mga kalahok. Today, as we stand on the threshold of a new era, let us reaffirm our commitment to our time-honored values that bind us together, our respect for tradition, love for our land, and a shared vision of a prosperous future. Ang Bodong ay isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga tribo, lalo na ang mga nag-aaway na tribo, upang ayusin ang mga alitan kung saan ang mga nagrabyado ay sumasailalim sa pagpapagaling at pagkakasundo at pagkakaisa ng mga tao. Sobrang ang ganda, and yung backdrop talaga super effort, ganun po, and sobrang worth it po, ang ganda talaga. May mga magandang implikasyon sa mga itong mga nangyayaring okasyon. So maraming bagay na matutunan sa pamamagitan ng itong festival ng
Kalinga. Ang mga Kalinga ay pinagsama-sama ng iba't ibang tribo. Sa kanilang komunidad ay mga mandirigma na handang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo at mga tao. At kung minsan hindi maiwasan ang hidwaan sa ibang mga tribo upang maiwasan ang paglala ng labanan sa pagitan ng mga naglalaban ng tribo, ang mga negosasyon ay pinasimulan ng mga matatanda at pinuno ng tribo. Dito na papasok ang budong. Tema ngayong taon, Empowered Communities and Enriched Heritage, Luminawa, Kalinga. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon. Sa ibang balita, bukod sa aktibidad ng Bulkang Taal sa Batangas, naranasan naman sa ilang barangay sa Bago City, Negros Occidental ang ash fall at sulfuric smell matapos ang naitalang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon na tumagal ng 8 minuto noong Sabado. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Dalawang insidente ng pagbuga ng abo ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa Bulkang Kanlaon noong Sabado. Ayon sa ahensya, ang naiulat na significant episode na ash emission ay nangyari bandang alas 2:32 ng hapon na tumagal ng 8 minuto. Dahil dito, ilang barangay sa Bago City ang nakaranas ng ashfall, kabilang dito ang mga barangay ng Mailom, Maaw, Binubuhan, Abuanan, Dulao, Atipuluan at Ilihan. Habang umabot naman sa Barangay Bakong ang sulfuric smell. Ayon sa Office of Civil Defense, nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon na nagpapakita ng magmatic unrests na posibleng magdulot pa rin ng ash emission o kaya short-lived explosive eruptions. Patuloy na ipinapayo ang paglikas ng mga nakapaloob sa 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan. Samantala, nakaserap na ang higit 200 tents sa binubuong tent series sa Himamaylan City sa Negros Occidental na nakatalagang gamitin sa mga apektadong pamilya kung iaakyat pa sa mas mataas na alert level ang Bulkang Kanlaon. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. It's final! Ombudsman, Grapbuster laban sa defending champion Agriculture Food Master sa finals ng UNTV Cup Season 11. Samantala, magtutuos naman para sa third place ang PhilHealth Konsulta at SSS Pension Boosters. Ito ang humahataw na balita ni Bernard Dalis. Hindi na pinayagan pang makahirit ng do-or-die Game 3 ng Ombudsman Grapbusters ang PhilHealth Konsulta sa kanilang pagtotoo sa Game 2 ng Best of 3 series sa semifinals ng UNTV Cup Season 11 na ginanap sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First quarter, dinaan sa bilis ng Ombudsman ang opensa with Yurick Florino and Bernson Franco scoring 5 point each. Pero di tulad ng Game 1, pumalag ang PhilHealth at di pumayag na matambakan sila sa pangunguna ni Jervy Glorioso, scoring 6 points, 20-14, pabor sa Ombudsman. Second frame, itinaas pa ng Ombudsman ang gear sa opensa para pahirapang makahabol ng PhilHealth, with Samuel Ignacio at Rodney Santos naman na bumomba with combined 17 points para sa Grapbusters, kaya naman umangat sa 15 puntos ang kanilang abante, 49-34. Third kanto, hindi bumaba ang energy ng Ombudsman. Humataw ng additional 8 points si Ignacio. Natinapatan naman ang 8 points ni Alex Noriega ng PhilHealth, pero di yan sapat para pababain ang double-digit advantage ng Grapbusters, 74-57. Fourth and final quarter, rumatsyada palalo ang Ombudsman at ayaw na talagang padikitin ang PhilHealth. Si Israel de la Cruz naman ang pumutok para sa Grapbusters with 10 points sa quarter na ito. Pinilit pa rin humabol ng PhilHealth hanggang sa dulo, pero masyadong malakas para sa kanila ang Ombudsman, 93-85.
sasalang na sa unang pagkakataon sa finals ng Liga ng Public Servant ang Ombudsman Grapbusters. Best player of the game si Samuel Ignacio with 19 points at 3 rebounds. At si Paul Ladjan na di man nakapuntos ay kumayod naman ng 7 rebounds, 13 assists at 4 na steals. Buong team, job well done. Kasama mga coaching staff ko. We work hard on it matagal na namin talaga gusto itong gawin. And thanks be to God. It's all about defense pa rin. Nalimit namin sila. Alam naman namin ang PhilHealth will come back stronger. Nakita namin yung aggressiveness nila. So kailangan namin tapatan o doblehin yung pagiging agresibo nila. Medyo short yung adjustment namin. Sobrang late na. Kung nakapag-adjust kami dun sa trap nila, sana nakapag-trap din kami ng mas maaga pa. Ngayon pa lang ay proud na ang Ombudsman sa kanilang accomplishment dahil nahigitan nila ang kanilang record noong Season 10 na 3rd place finish. Eto na, back-to-back finals appearance na ang Department of Agriculture Food Masters. Desidido talaga ang Food Masters na magtala ng kasaysayan na unang koponan na makaka-back-to-back championship. First quarter, 4-3 lang naman agad ang ibinao ng Season 10 Finals MVP na si Sian Ko, habang nagambag naman ng 6 points si Julius Kasaysayan. 21-20, abante ang DA. What a way to start the second quarter. 8-0 run ang banat ng DA after 2 minutes, 29-20. Ang ganda ng stealing Season 10 MVP EJ De Guzman, sabay 2 points under 6 minutes and 55 seconds mark, 33-21, 12 puntos na ang lamang ng Food Masters. Natapyas yan sa 9 na puntos, courtesy ng buzzer beater finish ni Daniel Martinez, 45-36, and a first half. Third quarter, nakadikit ang Pension Boosters under 2-minute mark, 57-53, after being down again earlier by 12 points. 10.8 seconds, napangiti na lang si Sian Ko sa end 1 play na ito, 63-54. Umangat uli sa 9 points ang hinahabol ng SSS. Last quarter, rumatsyada ng 6-0 run ang SSS after almost 3 minutes. 63-60, 1 ball possession na lang. Pero ang Food Masters ayaw na talagang pahiritin pa ng do-or-die Game 3 ang Pension Boosters. Napako na sa 66 points ang SSS hanggang sa maubos ang last 3 minutes and 27 seconds. Take-over mode si De Guzman sa quarter na ito na umani pa ng 12 points. Namagapa sa 83 points ang score ng Food Masters sa pagtunog ng buzzer. Best player of the game sina Sian Ko na kumamada ng 27 points, 11 rebounds, 2 assists at isang steal at block. At si EJ De Guzman na tumikada ng 28 points, 4 dimes, 3 boards at steals. Ang ganda ng laban namin, I give credit to SSS, talagang pinaghandaan din kami. Ang ganda ng adjustment. Fortunately, pagdating ng last 3 minutes ng fourth quarter, medyo nag-breakdown sila. Nakapitalize namin yung mga lapses sila. Doon kami lumamang na. Yung game plan hindi nagawa. So nagkaroon kami ng mga lapses na yung dapat gawin namin ang nakagawa yung kalaban. So na-reverse kami. Samantala, magtutuos naman sa third place ang PhilHealth Consulta at SSS Pension Boosters sa February 26, araw ng Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, alas 3 ng hapon. Susundan naman ito ng Game 1 ng Best of 3 Series Finals ng DA Food Masters at Ombudsman Grapbusters, alas 4:30 ng hapon. Mapapanood pa rin yan live sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Burger Daddies, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon.
At sa atin namang shout out. Mauna na ba ako, Ani? Oh, ikaw na po. Ayan. Oy, shout out po kay Mike Santeco, kay Gina Lu Balo. Ayan, happy birthday sa iyo. Kay Mikey, kay Matmat. Ayan, shout out po. At syempre naman kay Shea, gising na ang aking unika iha. At sa aking mahal na asawa, si Glenda. Ayan, Ani. Opo. Baka gusto mo pa dagdagan. Si Chris, yung ating FD dito. At saka si... Jerickson. Okay. Ayan. Of course, yung aking kasama dito sa tech, aming audio. Walang iba kundi si Rasis. Thank you so much. Pad Edison, thank you. Rap, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, JB. At syempre, ang IT department natin. Ayan, makasama natin. Sa inyo pong lahat, kasama natin dito sa Hataw Balita. And of course, our MB, si Bernie, and of course, si Paraon. Ayan, si Robert and Jobert. Thank you very much po. Yun lang ang shoutout ko. Ayan. Uy, ihahabol ko si Vivian Reyes. Diyosa pala. Sorry, nakalimutan ko. Diyosa. Oo. Advance happy birthday kay Sis Vivian Reyes. Ayan. At ganun din, shoutout na rin kay Auntie, kay Amihan. Baka magtampo pe. Tsaka si Joppers. May pinapa-shoutout siya. Suki doon natin si Lolita Omambak. Ayan. Ako hindi ko na nadala. Magandang umaga po sa inyo. Yung mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po. Yung mga nagpaparating ng message sa akin na hindi ko po masyadong maalala. Yung mga shout-out time natin, nakakalimutan ko. Magandang umaga po sa inyo. Sana po lagi kayong manood ng Hataw Balita ngayon. Si Chris, yung natin, si prompter. Yan, magandang umaga po sa inyo. Parehas ka sila, Chris. At syempre si Rap. Mga kasambahay, tama na yung shout-out ko. Kayo po, nabanggit mo kasi sa Ibayong Dagat, nandiyan sila Elena Yang tsaka si Emma Chikuhara ng Japan. At okay na tayo. Get well soon nga pala. Sa isa pa rin natin suki, si Brad Henner Aliparo. Ayan. At ganun din, Ani, sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Shoutout na rin kay Lynn Perez. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 6 na po tayo, mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. So official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 19, talatang 21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.